kaya hindi ka namin binubola rito. Dahil nung dumating ka sa Malacanang bilang tagapagsalita ni Pangulo, nabuhayan ng loob yung mga vlogger. Eto na! Yes. Meron kaming kakampi! Di ba? So parang yung mga vlogger ngayon, tikita mo, aktibong-aktibo na. Di ba? Talagang ano sabi ni Yussi Claire, nakasunod kami lagi, nakasabay. Yes. So, ibig sabihin, ikaw yung parang isa sa nagbigay ng moral sa amin para lumaban. Kasi minsan yung iba nawawalan na ng gana, na panghihinaan na. Kasi nga, nakita mo naman, yung laban nila, puro fake news yung dala. At ngayon, ikaw nandiyan dyan, mas pinapakinggan, kapag ka binabara mo at sinasagot mo yung mga fake news nilang balita. Yun naman kasi yung hindi kasi maganda. Alam mo, para iangat nila yung kanilang iniidolo, kahit mali, kahit gagawa ng mga AI video, fake na mga police blatter, makapanira lang, paano silang patitiwalaan? Paano sila magkakaroon ng kredibilidad? Yung mga ginagawa nilang mga fake news, siya rin na sinasabi ng kanilang idolo. O di lalo nagiging source of fake news. Pagka naman na ibenato mo sa kanila, sabihin mo na fake news sila, hindi naman na maka-counter. Diba? Wala na sila maka-counter-attack Dahil pag sinabi mong fake news, lahat kasi tayo, hanggat maaari, meron tayong resibo. Yun naman ang pinanghahawakan natin. At hindi naman tayo magsasalita dito ng hindi rin backup. Minsan, di ba, ang umamin mismo sila. Nung mga nakaraang administrasyon, nung nakaraang administrasyon, inamin niyang corrupt siya. Inamin siyang mamamatay tao siya. Inamin naman niyang babaero siya. Hindi naman to gawa-gawa Sila naman umamin Correct. So, pag sinabi nating anak ba ng magnanakaw, sila umamin. Wala tayong magagawa doon. Yan. Alam mo Yusek, yung talagang tama yung sinasabi nitong dalawang kasama ko na simula po nang dumating kayo dito kasi yung sinasabi nila hindi kayo karapat-dapat, masyadong kalokohan yun. Kasi kung matatandaan nyo, tignan nyo naman yung dating spokesperson, si Roque, di ba? Mahilig sa supa, ayaw sa bangko. Gusto ang ano niya, tignan niyo, wanted. Yung dati using nila, babae, nagpapalamas naman ng Osus, di ba? Tatandaan mo yun? Yung ang flavor, vanilla. Dinamay pa ako. pero ngayon, kita mo, napakatalino, napakagaling, wala, pagdating sa paglalathala ng katotohanan, may resibo. Makikita mo, pagkikising nga ako hindi ako nag-aalmusal, titignan ko agad si Yusik, kontento na ako. Hindi pa tayo nag-uumpisa nito mga kababayan, hindi pa tayo nag-uumpisa ng tanungan. Dahil talaga ng mga Tanungin mo na kaya? Tanungin na natin. Tanungin mo na. Umpisa na natin ang Tony Claire. Okay, go. Ikaw na mauna. Mauna mo na, Ang unang tanong. Seryoso tayo. Yusek Claire Castro, welcome to Bengador. It's my pleasure. It's my honor. Karangalan. Unang Dapat tanong. last week pa to. Last week pa to Yusek, gusto kong marinig sa isang Yusek Claire Castro itong itong sagot na gusto kong mahanap. At maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong sa akin, especially sa amin. And lagi kami nag-aantay sa anong sasabihin ng tagapagsalita ng palasyo. Yusek, binabato tayo ng mga dailies. Let's clarify, dailies. Initira tayo dito sa social media. Ang ekonomiya daw natin ay pababa na. At sabi nila, binibenga ho tayo ng binibenga sapagkat Yusek, dahil daw sa gusot na nangyayari sa mga flood control issues. Yusek, ano pong masasabi nyo dito sa mga bumabanat sa atin? Hindi naman mapapasbalian. Hindi natin mapapasinungalingan na talagang medyo bumaba ang ekonomiya. Bakit? Hindi lang ito dahil sa mga anomalyang flood control projects. Ilang lindol ang bumisita sa atin. Sunod. Ilang lindol yung nagpadapa sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Ilang bagyo ang dumalaw at ayaw natin ng pagbisita nila. Malalakas na bagyo, hindi ordinaryong bagyo. Gastos ito. Pera ito. Pondo. Ilang ayuda ang binigay ng Pangulo sa mga naapektuhan. At hindi nagsasawa ang Pangulo na magbigay ng ayuda. Parte ito.
Alam natin yan. Mm. At of course, may mga anomalya tungkol sa, may mga issues about mga anomalyang flood control projects. Pero, ang tanong dito, kailan ito dapat tutukan? Kung nung nakaraang administrasyon, maraming ghost projects inamin ni dating Pangulong Duterte. 2020 pa, marami ng ghost projects. Nagpa-imbestiga ba siya? Yan. Yan. Di ba? Nabanggit na yung pangalang Eric Yap noon. Opo. Nabanggit na. Hindi ba siya pa ang nanakot kay Belgica na parang siya pa ang ididimanda dahil sa sinabi? Tanong natin, nakapagdemanda ba sila dito sa issue ni Eric Yap? Pero bakit pinili ni Pangulong Marcos na ngayon itututukan? Kasi walang tumutok. Yo. Walang gumawa. Yo. So gusto ba natin na pagtakpan na lang ng Pangulong Marcos Jr. ang nangyayari para bumango ang kondisyon ng Pilipinas? Maapektuhan at maapektuhan to. Bakit? Issue to ng korupsyon. Pero pinili niya, nagkaroon siya ng right decision. Hindi popular, maybe, dahil makaka-apekto sa ekonomiya. But this is the right decision na ginawa ng Pangulo. Maapektuhan na maapektuhan, pero dapat malaman ng taong bayan ano ang nangyari sa pondo, managot ang dapat na managot. Yun. Kasi, Yusek, kita mo naman, si Pangulong Bongbong, yung bang makikita mo sa kanya yung sinseridad, kung paano siyang mag-deliver ng mga mensahe na gusto niyang mangyari. Hindi po yung makikita mo na binobola lang tayo Yun nga yung pagkakaiba nung nakarang administrasyon na presidente at sa ngayon. Si Pangulong Bongbong tahimik, pero meron pong deliver sa tao. Unlike noon na talagang bibilib ka kasi bago sa pandinig at sa mata na may presidente na matapang daw, na nagmumura, na talaga namang galit na galit, yung pala, ningas pugon lang. Alam mo, partner, madagdag ko dyan sa sinabi mo. Tama yung sinabi ni Yusek Claire. Tama rin yung sinabi mo. According to the former spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na si Attorney Sal Panelo, ang sinasabi niya doon sa isang TV interview with Attorney Jesus Palces, ang binibida ni Panelo, sabi niya, si Duterte, tinatanggal niya yung mga